We are happy that now he's in The Hague. Right. But if the daughter becomes president, the church should come out. But not when she becomes president. The church should come out now. Okay, magandang araw ng Huwebes Santo sa ating mga sa ano na rin sa mga Kristiyano, pwede sa mga Muslim kasi hindi naman sila nagse-celebrate sa ganitong okasyon ngayon. Pati mga nagkakamali ba ako nito o tama ba yung ano ko dito, pati INC, no? Hindi sila nagse-celebrate pag ganitong Holy Week. So tayo lang mga Kristiyano na nakipag-celebrate dito sa ganitong okasyon. Pati na rin dito sa Spain, nag-celebrate sila ng ganito. Pero ito nga, trabaho pa din. Pasensya na kayo sa aking background ha. Hindi ako gumagamit kasi ng green screen. Gusto ko natural background ang ginagamit ko. Bahala na. Mayroon pa namang nag-comment sa akin dyan na ang pangit daw ng background ko. Kahit na daw sa CR ako, nagbablog ako. Hindi naman ako sa CR nagbablog din na. Maraming beses ako nagbablog sa kwarto namin. Dito sa kusina kasi nandito ako ngayon sa kusina kasi nandito nga yung amo namin. So pasensya na kayo sa background. Dito sa kabila ko mga prutas. Sa kabila ko mga pan. Hindi tayo magugutom dito. Anyway, Edgar Murada po. Ako'y taga San Carlos, Pilar, Bohol. OFW sa bansang Spain o sa nasod nga Espanya. Ordinaryong OFW. Ito, naka-green ulit. Okay. Shout out po sa ating mga subscriber na mga nandiyan dyan ho lagi. Yung mga bagong pumasok, bagong nag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtiwala sa akin. At ako'y natutuwa na marami ako nakakilala dito sa YouTube channel na marami ako nakakilala dyan na laging nagko-comment sa ating comment section. Hindi ko na lang isa-isahin kasi sa dami nyo na talaga. Pero kung nagkaroon ako ng time, napapansin nyo naman siguro na nagre-reply po ako sa inyong mga comment. Pero ngayon hindi ako nakapag-reply pa. Nakabulol na naman ako. So pasensya na ho kayo. Lalo ngayon busy kami sa trabaho ngayon. So pasensya na ho kayo. Shout out po sa ating mga OFW, kapwa OFW sa Pilipinas. Ngayon ang nag-celebrate nagdelay-nilay, yung iba nagbabakasyon, gawa nitong Huwebes Santo na nga, bukas Biyernes Santo na. So hindi tayo titigil dito sa pag-react. Although ang ating ipapasok ngayon ng mga pag-react dito tungkol ho dito sa mga pare ngayon. Noong nakaraang late lang yung pinasok ko ditong aking reaction dito kay Father Ubud na napakaganda ang kanyang mensahe o ang kanyang pananaw sa ating dating Pangulong Duterte. Ito naman ngayon, kabaliktaran itong si Father Robert Reyes. Natakot na makabalik si VP Sara o mga Duterte na mamuno. Ano pa kinatakutan ito? Ito si Father Robert Reyes. Ito Katoliko rin to. Pero ito siya yung nagrarally, sumasama sa rally. Ito yung interview niya na takot talaga siya dito sa mga Duterte. Tingnan itong interview niya. Are you against Vice President Sara Duterte becoming president? Of course. And if you are against her and she becomes president, will you be hitting the streets again like you used to do? Of course. Of course, kasi during the time of her father, Father Bert Alejo, Flavi, and I had death threats from the trolls. And the trolls were just being ordered by Duterte to frighten the hell out of us, no? Kasi hindi kami araw-araw we were criticizing Duterte for the his war on drugs. We are happy that now he's in The Hague. Right. But if the daughter becomes president, the church should come out. But not when she becomes president. The church should come out now and say it is clearly a moral imperative to prevent a Sara Duterte presidency. Ay, nako, takot ang pare. Di ba pare kayo? Di nyo kayang ipagdasal nito na wag na manalo itong si VP Sara? Nandyan kayo malapit kayo sa Panginoon. Di ba araw-araw kayo na nandyan dyan sa simbahan, naghawak kayo ng mga Bible. Huwag niyo namang sabihin na napaka-unfair ninyo, napaka-bias ninyo pagka-pare. Kasi, ang pangit, di ba? Pare kayo, pero kapag nagsalita, bara-bara ang pagkasalita nitong pare na to. Mayroon pa ako isa nakitang video nito na
against pa rin siya sa mga Duterte. Galit na galit talaga. Ano kayang mayroon dito sa mga Duterte? Bakit galit itong si Father Reyes dito sa mga Duterte? At bakit ngayon siya gigil na gigil dito sa mga Duterte? Galit na galit nga. Ito yung isang video niya na in-interview siya. Nakatutuwa ngayon ay ibang-iba na ngayon ang kapaligiran. Noong panahon ni Duterte, ang liit ng democratic space at pakitid na pakitid. At kung di nawala mga Duterte, nawala na yan. Ito'y dictatorial regime na to. Bawal na magsalita, bawal lumabas, bawal mag-organize. Ngayon may espasyo ulit ng pamamahayag, pangarap at panaginip, paghahanap ng mga solusyon sa mga problema. At ito na ang isang solusyon, ang tunay na mga may sala, kasuhan at ikulong. Kung talagang plunderer si Sara, kailangan makulong ka. At lahat ng plunderer sa Senado, alam na natin mga pangalan nila, hindi ko na ulitin. Kung talagang plunderer kayo, ikulong ang mga senador na plunderer, mga kongresista na plunderer, at ang mga DPWH na kakuntsaba ng mga plunderer politicians, go to jail. Tapos, ang ano niya, wala naman siyang nagiging problema ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Anong mayroon, Abe? Paliwanag mo nga, Father, anong mayroon? Bakit hindi mo inaatake itong si Bongbong Marcos? Huwag mong sabihin, Father, na noong ikaw ay hindi ka pa pare, hindi mo naranasan yung martial law nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos. Itong si Pangulong Duterte, takot na takot ka dito. Sabi mo, hindi kayo makapagsalita noon. Hindi naman kayo binabawalan na. Hindi naman kayo tinitira ng mga Duterte. Matanong ko lang kayo, mga pare na against dito sa mga Duterte. At hindi ko lang din kasi, kung yung panahon ba ni Marcos noon, yung mga pare, kagaya ba sa ginagawa ng mga Duterte? Siguro naman, ganun din sila noon na paniniwala ninyo na masamang-masama si Pangulong Duterte. Paano si itong tatay ni Bongbong Marcos? Ngayon, ayaw mo makabalik tong si VP Sara na magiging presidente. Ayaw na ayaw mo talaga, takot na takot ka. Anong dahilan, Nabi? Father, paliwanag mo. Hindi yung puro ka nagpapa-interview dyan, tapos makikita namin na napaka-unfair naman, wala kang paliwanag kung anong dahilan talaga. Kasi ang sinasabi mo, ang mga pare na may mga pagbabanta noon na panahon ni Pangulong Duterte, itong si Father Alijo at saka itong si Father Flavi. Kayo naman kasi yung mga pare sobrang pasaway Sayang lang yung pagkapare ninyo. Kung ano lang pala, kung nagpare lang kayo, namumulitika na lang kayo, nagtanggal kayo ng sutanan ninyo. Yung abito ba yan? Tanggalin nyo yan. Kaya nga siguro kayo di ma-promote sa inyong pagkapare kasi gawa ninyong sa attitude ninyo na hindi talaga pang pare, hindi kayo totoong pare. Iba yung nasa ninyo, mga kurap kayong pagkapare. Nakikita ko yan kasi kapag hindi kayo nakikinabang sa gobyerno, halimbawa dito kay Pangulong Duterte, against kayo sa kanya. Sabihin niyo hindi kayo makapagsalita kasi parang ginigipit kayo, may mga death threat, may mga trolls dyan. Utos ba ng mga Duterte yun? Hindi ho siguro yun. Kagaya ko halimbawa nagsasalita sa inyo. Sabihin niyo man, trolls ako ng mga Duterte. Hindi ho. Nakikita ko lang ho ang pagkamali ninyong pagkapare kasi dapat kasi sabihin niyo ang totoong nangyari talaga sa inyo, kung ano talaga ang ginawa ng mga Duterte sa inyo. Takot na takot ka dito kay VP Sara na kababaing tao. Ay nako, itong mga pare ngayon. Bakit itong ibang pare dyan? Bukal sila, nagsasalita na gusto nila sa mga Duterte. Lately lang nagkaroon ako ng vlog. Itong si Bishop Efren Perez. Gusto niya ang mga Duterte. Kasi nga kayo siguro, mayroon kayong hindi magandang ginagawa. Si Padre Siano, yung si Raul Dael, yung sa Tandag, Surigao del Sur, yung bishop din yan. Bakit nagsalita din siya? So ang daming pare na nagsasalita. Kayo, mangilan-ilan lang kayo. Siguro nasa mga 3% ang mga pare na kagaya mo, nagsalita na ayos mga Duterte dahil meron kayong tinatago na hindi kaayaya. Aminin nyo naman na kayo kasi talaga nakikinabang din sa mga panahon ngayon ni Bongbong Marcos. Ikaw yung nakikita ko, nagmimisa dyan sa sa EDSA Shrine.
Ikaw rin yung nagbabalandra dyan sa may EDSA. Hindi nyo naisip yun na nagkaka-traffic nga dyan sa EDSA dahil sa posisyon mo na idinaan mo talaga sa EDSA. Ano kayang klaseng pare ito talaga? Pinasukan na talaga ito ng ano, napagkahudas na talaga itong pagkapare na to. Sabihin ko na sa'yo, pasensya na sa mga paring matitino, ha? Kasi may marami naman talagang pare de mga hudas talaga. Isa na itong si Father Robert Reyes, Father Plabi. Ito yung nakikilala ko talagang pare sa social media na sobrang hudas. Pasensya na ho kayo sa mga matitinong pare ho dyan. At saka nanood dito na ganito ako magsalita. Talagang galit ako dito sa mga ganitong klaseng pare. Hindi ko sinabi na hindi ito sila kakampi ni Pangulong Duterte. Hindi ito sila baka pag-intinin nyo, porket hindi mga Duterte, binibira ko. Iba naman kasi ito eh. Ito rin yung nakikita ko lately lang, hindi, last year, na sumasama to sa Piso Rally. Ano ba yun? Piso Rally? Ano ba yun? Rally na yun? Kasama ho ito, pare na to, itong Robert Reyes na to. Ba't nagpare pa kayo? Sabi ko, magmamulitikan na lang kayo. Kandidato kayo ng mga senador o congressman. Para libre kayo doon na magsalita against sa gobyerno. Kasi gagamitin nyo pa yung gagamitin nyo pa yung sutanan ninyo sa simbahan pa ang ginagamit ninyo para lang kayo makapagsalita. Palibhasa kasi ang nagsisimba rin sa inyo mga kurap kagaya ni Dilima, nakikita ko yan. Bakit ka galit na galit sa mga Duterte? Especially kay VP Sara. Anong ginawa sa'yo ni VP Sara? Na ito si VP Sara, hindi pa naman to presidente. VP pa naman to siya ngayon, vice presidente pa to eh. Hindi nga siya ngayon wala nga siyang pakialam sa inyong mga pare. May tinitira ba kayo sa mga sinasabi ni VP Sara? May mga sinasabi ba si VP Sara against sa inyo na nakakasakit sa inyong damdamin? Wala naman yata eh. Binabayaan lang kayo. So ngayon, ayaw nyo makabalik ni VP Sara. Wala kayong magawa dyan, Father. Ngayon, nananawagan na kayo sa Katoliko na ayaw nyo pabalikin ang Vice Presidente. Paano ang mga Katoliko? May marami pa namang religious group dyan na nasa likod ni VP Sara. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mga religious group. Pero mayroon marami dyan na bukod sa religious group, marami pa mga grupo nasa likod ni VP Sara. Especially kaming mga OFW. Gusto namin yung pamalakad ng mga Duterte kasi kagaya nung ginawa ngayon ni Bongbong Marcos. Sabi niya may makukulong na kurap. Mismo ang presidente Bongbong Marcos kurap, hindi nakukulong. Pinsan niyang buo, hindi nakukulong. Mga kaibigan niya dyan, hindi nakukulong. Gawa nitong sobra sa politika. Tapos kayong mga ngilan-ngilan kayo sa simbahan. Hindi ko naman sa mga lampurnas na mga Katoliko. Hindi ko nilampurnas na mga maot mo batasan, mga pari mo, mga hawak ng mga hudas. Tubuan mo sungay ba? O nailaktad kapag kaistorya ng mga pare karon. Uban ra ha. Sabihin na natin, hindi naman lahat nga eh. Pasensya na doon sa mga matitino na hindi ko kayo dinadamay. Ang ano ko lang dito, ang tinatarget ko lang dito, itong dalawang pare na to na itong Reyes na to at saka itong si Villanueva na ito yung, hindi ko alam kung ano talagang hinagalitan sa mga Duterte. Wala naman silang paliwanag, wala naman silang ginagawa na talagang totally na ginawa ng mga Duterte against sa kanilang mga pare na to. Binato ba kayo ng itlog nung nagmimisa kayo? Binato kayo ng itlog na mabaho? Nagmimisa kayo? Kaya galit na galit kayo sa mga Duterte? O kulang kayo sa budget nung panahon na yun sa mga Duterte? Hindi kayo binibigyan ng mga budget kasi makakaliwang grupo kayo, mga NPA kayo. Kaya, kasi doon nagsimula itong mga NPA na napuhag ba sa Bisaya pa sa mga amala sa Bohol? Gipuhag mo. O nag-ija-ija na mo karon. O balik ang inyong negosyo kay si Bongbong Marcos ang presidente, amao na karon na di niyo gusto nga mobalik ang mga Duterte. Balik ang mga Duterte. Paano? Ipagdasal mo to si VP Sara na hindi na makabalik. Paano kung ibang yung kapatid ni VP Sara ang uupo diyan? Ang kakandidato tapos manalo, yari pa rin kayo. Karamihan naman talaga sa mga galit sa mga Duterte, either mga dik-a, yung naapektuhan ang kanilang mga negosyo, yung mga suyop-suyop,
mo na pirting sukuas mga Duterte kato mga negosyante nga hindi nagbayad ng eksaktong tax gaya kay Lusyutan. Mo na suko sa mga Duterte, okay pa nga si Lusyutan ilang bilyon ang binayan ni Lusyutan nung umupo si Pangulong Duterte. Nagbayad siya ng kanyang utang sa Pilipinas. Pero ABS-CBN sinara. Ito yung mga galit. Ito yung mga galit kaya dating Pangulong Duterte at ngayon damay si VP Sara. Mas matindi pa ho yan. Kaya siguro itong pari na to nanginginig na. Nako padre, sabihin ko na sa'yo yung may ko naisip sa'yo, kaya lang masyado na kasing below the belt na yung sasabihin ko sa'yo. Kaya lang, takang-taka ako dito sa kanya. Bakit ayaw makabalik? Bakit nabahag ang buntot nito na plano pa lang ni VP Sara na tatakbo pagka-presidente? Hindi pa yung nag-file ng kandidacy ha. At isa pa, mayroong impeachment ho yan. Idasal mo. Ipag-rosaryo mo dyan, ipagtirik mo ng kandila dyan. Kung saan ka pupunta, kung anong simbahan ka, anong katedral ka pupunta, anong kapilya ka. Para ipagtirik mo to ng kandila itong mga Duterte na walang Duterte makabalik. Mga oradyan na iyanin mo. Para makatabang ko ni mo yung paka-hudas Padre Reyes. So ulitin ko ho. Ako gihapon si Edgar Mejorada. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 election. Bengkag lagi ng mga adik lagi. Pag mga Duterte ang makabalik, kini mga kawatan, kulong lagi na.